itong former, nakakahiya itong former Chief Justice of the Supreme Court Ha? Ito si Bersamin, nagsasabi fake news. Wala naman siya sinasabing real proofs of guilt. The truth is, this administration, according to Optic Politics, has mastered the art of gaslighting the Filipino people while lining their own pockets. We now have a dictatorship. At si Marcos, okay lang na mag-diktator siya kung tama ang ginagawa niya Pero hindi Ipagkakatiwala ba ng sambayan ng Pilipino ang diktadorya ni Marcos sa isang bangag na Pangulo? Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi tatanggapin. Kung pinaiikot-ikot nilang batas dahil ang Executive Secretary ay isang former Chief Justice of the Supreme Court, ay bistado na rin si Bersamin. Nagchuchumari-wari-wap si dyan Hindi na siya functioning lawyer Dapat niya si Bersamin, i-disbar na nga Dahil naging mouthpiece na lang siya ng pork barrel politics, ng absence of detailed scrutiny and undermining of constitutional principles. Nakakahiya itong ating gobyerno. Sir, at itong nadiskubre na mga blank items po ng BICAM report ng 2025 national budget, ano ho bang masasabi niyo po muna dito? Well, nagpapatunay lamang na iba na ang forma ng gobyerno ng Pilipinas. Binago na ng Marcos, Araneta, Romualdez, Cabal ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Hindi dumaan sa tamang proseso ang ating budget at ultimong House Appropriations Committee ay nagrereklamo na wala silang kopya ng BICAM report. At as early as December 18 ay naglabas na ng expose ang ating kagalang-galang na Senador Amy Marcos, calling our attention dito sa DPWH as a way of example, mga very important projects, VIP, na may mga presyo, may mga budget appropriation, pero walang mga detalya. So hindi masasabi ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. Opo, Kaado, yung BICAM report, may kinalaman ba ang Pangulo? Bakit siya yung nagsasalita kung hindi yung mga congressman nakasama at senador nakasama dito, mga miyembro ng BICAM report na pumirma dito sa kanilang report? Yan nga ang yan nga hindi natin maintindihan Bakit nga dinidefend itong mga taong ito? At bakit itong si Lucas Bersamin ang nagdi-defend sa kanya? Dapat pagsalitain niya dyan, si Grace po. Pagsalitain niya dyan, si Saldico. Ang nangyayari, ang presidente ang sumasalag. Hindi naman niya trabaho yan Siya ang Pangulo, hindi siya ang tagasunod dito sa... The legislative is a separate branch of government, At kanina, nakikinig ako dito kay Congressman Ungab. Puro totoo naman yung sinasabi ni Congressman, Puro totoo. Kaya ako'y nangangamba dito sa sistemang ito ng ating budget process na according to Amy Marcos noon pa sa Senado, already violates Rule 12, Section 25 of the Senate Rules. Dahil nga may mga blank items, na ang nangyari ngayon, nung dumating sa BICAM, blank pa rin para i-fill up ng Pangulo ng Pilipinas doon sa mga taong pamumudmuran niya ng pera ng sambayan ng Pilipino na karamihan pa naman ay galing sa utang. So wag siyang padalos-dalos,
ito may mga nagsasabing analyst na ito ay metaphor. Excuse me, I don't think this is a metaphor. I think this is a gross violation, no, of the budgeting process that has been a tradition and a matter of rules. House Committee on Appropriation, no? Itong si Brosas mismo nagsasabi, wala rin kopya ng 2025 BICAM report. Ano ba ito? Ang tawag dito ni Amy Marcos ay himala. Napakalaking himala, no? So, wag silang mag-accuse, lalo na itong former, nakakahiya itong former Chief Justice of the Supreme Court. Ha? Ito si Bersamin, nagsasabi fake news. Wala naman siya sinasabing real proofs of guilt. The truth is, this administration, according to Optic Politics, has mastered the art of gaslighting the Filipino people while lining their own pockets. And dito, huling-huli sila. So, alam mo, ito yung mga ito, impeachable offenses to. This is a gross violation not only of existing rules of the legislature, but of the laws of the Philippines and the laws of basic law, which is the Constitution. Opo, Kaado, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa puntong ito na sinasabi o sa pagtawag ng Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinungaling, hindi po niya yung BICAM report ata, yung mali yata yung impormasyong natanggap ng presidente. Kasi yung sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, may blank items doon sa BICAM report. Pero ang komento naman ng Pangulong Bongbong Marcos, sagaan na, which is hindi naman po blanco. Yung BICAM report po yung issue dito Napila pa na niya Kaya yung sinasabi niya, napipirmahan niya ng December 30, wala naman siyang binito doon Ang ginawa, hindi rin niya binalik yung BICAM report, no? Sa Congress para ayusin nila, para i-fill up nila. Ang nangyari dyan, from the time it was submitted to him by the joint Congress, ay nag-fill up the blanks na nga siya. Yan yung tinutukoy ni Presidente Duterte na blank checks. So lahat kayong mga nakikinig, napaka-grabe ang implikasyones nito. Hindi lamang sa ating batas. MJ. Opo, Jade, si Jade po ito, Kaado. Last na lang po. Ang ano kasing nangyari, Kaado, para bang nililihis doon sa issue, sa GAA, ay instead dito sa BICAM report, kaya ganun po yung naging argumento o naratibo ng Pangulong Bongbong Marcos, maging ng Executive Secretary Bersamin? Precisely. Wala namang Sa privilege speech on December 18 ni Amy Marcos, sabi niya, there was no list for the DPWH BIP. At marami pa siyang ibang mga items na minensyon. Para sa mga nakikinig ngayon, balikan niyo ko yung privilege speech. Nagpadala ako sa Viber sa inyo ng kopya. Balikan niyo yung privilege speech na yan para magkaintindihan tayo. O ano sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos? Na sinungaling ang sarili niyang kapatid? Palagay ko hindi naman. Now, as to whether the president is misinformed, disinformed, or malinformed, may problema niya yun. Kaya nga ayaw na natin siya dyan kaya nga nagrarally ng milyon-milyon ng Pilipino para lumayas na siya dyan Wala naman siyang ginagawa dyan Nagiging spokesman pa siya ng mga erring congressmen and senators. Alam mo, nagkunsyabahan yan Nagkunsyabahan yan. Hindi ako naniniwalang hindi alam ni Marcos yan from the very beginning. No? Kasama siya dyan sa sa maitim na plano na yan From the very beginning, may kunsyabahan niyang si Martin Romualdez, si Saldico, yang si Quezon Escudero, at yang si Grace Poe. Yan ang mga apat na kasapakat
ni Presidente Marcos, panlima si Presidente Marcos. Lahat ng limang yan dapat tanggalin sa pwesto. Mga hayop yan eh. I'm sorry, no? But, alam mo, nagigising na eh. Hindi lamang ang KOJC, hindi lamang ang Iglesia ni Cristo. Abay, mag-iingat sila. Mag-iingat sila. Dahil si Archbishop Soc Villegas ay naglabas na ng kanyang saloobin dito sa Bicameral Conference Committee na ito, na sinasabi niya has evolved into a third chamber of our legislature. There is no such thing as a third level of our legislature. At kung makikita nyo, kung susuriin ninyo nung magbotohan sa bicameral, o sisihin ninyo, ang botohan walang majority. Walang majority ang botohan. And number 2, ang binilang nilang boto was the House of Representatives and the Senate voting jointly. Balikan nyo ang mga facts at makikita ninyo na talagang ni-railroad yan at talagang iniwanang blanco yan para ang presidente mismo ang mag-fill in the blanks yan para paglabas ng General Appropriations Act na pirmado niya, meron ng mga nakalagay sa blanco. Pero nung isumite ng House at ng Senado sa BICAM, ang kanilang mga report, wala hong nakalagay dyan. At mismo sa BICAM report, lumalabas ngayon, wala rin nakalagay. Pero bakit sa kahulihan sa General Appropriations Act na pirmado ni Pangulong Marcos, meron na? Di nag-fill in the blanks na siya. Kaya huwag siya sinungaling. Aba, ang haba na ng ilong niya eh. Para tinalo na niya si Pinocchio. So, ang problema dito, kaya lumalago ang kaguluhan at ngayon nai-involve na mga simbahang Katoliko. Because this is in violation of 2 major documents of the Catholic Church. Gaudium et Spes, yung summary ng Catholic teachings embodied in the Second Vatican Council, at Populorum Progressio, yung developments of peoples by Pope Paul VI. The reason is that this is a moral concern because the budget is an issue of what the Catholic Church social teaching calls distributive justice, the fair, reasonable, and equitable distribution of the nation's resources as well as burdens. No? At ito ay hindi pwedeng ipagkatiwala sa 5 tao lamang. Presidente, Senate President, House Speaker, Chairman of both House and Senate Appropriations Committee. 5 lang sila dyan nag-uusap eh. 5 lang sila dyan. Si Marcos, si Romualdez, si Escudero, si Saldico, at si Grace Poe. Yan mga kabasa, ang mga dapat nating tutungan mga pangalan at hanggat maaari, hanggat maaga ay alisin na natin sa ating gobyerno. Kaado, magandang umaga, si Admar po ito. 2 tanong lang kaugnay sa issue na yun bago ako mag-change topic. Mismo ang mga malalaking negosyante rin ay nag-question na maliban doon sa iba't ibang mga organisasyon na nabanggit po ninyo, pati ang Makati Business Club ay nababahala na rin dito sa controversial na 2025 national budget, no? So anong nakikita mo dito na pati itong mga malalaking negosyante ay nagsalita na rin ng negative kaugnay nga dito sa controversial na budget? Ang tanong dito ay lalampas pa ba sa February 25 itong si Bongbong Marcos? Pangalawa, magkakaroon pa ba ng eleksyon sa 2025? Dahil masyado nang ginugulo ng mga tao sa gobyerno ang ating sitwasyon. Wala naman tayong ginagawa. 10 ng ating dating Pangulo at ibang mga kongresista sa oposisyon, kundi ilahad lamang sa taong bayan kung ano yung totoo.
At bahala na ang taong bayang maghusga. Hindi ba unang-unang nag-reaction dyan ng KOJC sa paggugurgol nila ng human rights ng tao? Walang nakinig. Hindi pa ba sila na-impress ng 4 na milyon na sumali sa Iglesia ni Cristo rally? Hindi lahat yan membro ng INC. Hindi na natin malaman dyan kung ilan ang INC dyan, ilan ang KOJC dyan, ilan ang JIL dyan, ilan ang Katoliko dyan, ilan ang Protestante dyan. Hindi na sa atin importante yan. Ang taong bayan ay humihingi na ng palit ng rehimen. Ayaw na natin itong si Marcos. Marcos, alis dyan. Pwede ba? Pagbigyan mo naman ng taong bayan. Dahil ang stilong bulok na pinaiiral ninyo dyan ay wala nang saysay. Bistado na kayo. Nagnanakaw lamang kayo sa kaban ng bayan. Okay. Kanina, narinig ko rin dito sa balita. Ito si Kiko Chu Laurel. Ano ang sinasabi niya? Gagawa sila ng bagong listahan ng mga pangalan para hindi malito ang tao. Ilang beses nang ginawa yan, Kiko. Ang problema sa iyo, Kiko, mahina yata ang baterya mo. Kiko, baterya. Ay, sus Mariusip. Alam mo, we have a lame duck president right now. He's not getting the right information and he is not making, therefore, the right decisions. Kung ano lang yung binubulong sa kanya, yun lang ang kanyang, para siyang parot eh. Sabihin mo sa parot yung pangalan mo ng 1,000 beses. Bukas, yung parot na magsasabi sa iyo ng sarili mong pangalan. Ganyan na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. No? At dito nga, si Ana Malindugoy nga, ang layo-layo na sa abroad eh. Ano sinasabi niya? A blank check implies trust granted without sufficient oversight, which is the job of the Congress. And the sentiment that resonates with criticisms of the report's opacity, missing details, blanks, and potential susceptibility to political manipulation is very glaring. We now have a dictatorship. At si Marcos, okay lang na magdiktador siya kung tama ang ginagawa niya eh. Pero hindi. Ipagkakatiwala ba na sa bayan ng Pilipino ang diktadorya ni Marcos sa isang bangag na Pangulo? Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi tatanggapin. Kung pinaiikot-ikot nila ang batas dahil ang Executive Secretary ay isang former Chief Justice of the Supreme Court, ay bistado na rin si Bersamin. Nagchuchumari-wari-wap siya dyan eh. Hindi na siya functioning lawyer eh. Dapat niya si Bersamin, indisbar na nga eh. Dahil naging mouthpiece na lang siya ng pork barrel politics, ng absence of detailed scrutiny and undermining of constitutional principles. Nakakahiya itong ating gobyerno. Hindi ka na makatingin sa executive, hindi ka na makatingin sa legislative. Tapos ang bagal pa ng judiciary. We really need a radical change, no? Admar, we really need a revolutionary, unfinished revolution itong pinaglalaban natin. Huwag tayong natutulog, mga kabansa, dahil harap-harapan in broad daylight, hino-hold up tayo ng mga ito. Papayag ba kayo? Kaado, ang isa din sa mga kapansin-pansin ay once na naging nag-question ka, lalo na sa government, yung kalayaan sa pamamahayag, sinisikil na, yung iba nagiging, nagkaroon na nga ng power tripping. Ito yung description. Kumbaga, kung sino yung talagang nag-iingay, lalo na mga kritiko laban sa government, yun yung pagdidiskitahan. Yan po ba ay, kumbaga, itong ating kalayaan sa pamamahayag ay nawala na? Kasi kung tatandaan mo, ang SMNI kabilang sa mga biktima
ng pagsikil sa kalayaan ng pamamahayag na ngayon wala nang nagtataguyod maliban dito sa mga talagang vocal. Pero kahit malinaw na itong mga questionable na mga hakbang, pero iba-iba yung mga lumalabas na mga naratibo ngayon, lalo na sa mainstream. At ma'am, simula pa lang yan. Mahaba pa itong paniniil ng ating mga karapatan at ating mga freedoms under a so-called democratic republic. Alam mo naman, ang unang tinanggalan ng prangkisa ay kay OJC. Pero ngayon, sino ang gusto nilang bigyan ng renewal ng prangkisa? Actually, yung renewal of franchise is a misnomer. Yang bill na yan ni Congressman Salceda, siguro, in his weight in gold yan . Bakit? Bakit ko nasabi yan? Dahil ABS, I'm sorry for mentioning this in another channel, no? But yun ang issue . Ito hong franchise ng ABS is no longer a renewal because wala na silang franchise. Ang franchise po nila ay naibigay na sa All TV. At kung magbigay man sila ng franchise, wala na rin silang frequency. Pero bakit nila ipinipilit ito? Dahil mga kabansa, ang ABS-CBN, hindi na ho mga Lopez ang may-ari. Ang may-ari ho ay si Martin Romualdez na. Okay? Sino may-ari ng Channel 5? I'm sorry to say this in a channel, no? And I'm talking about other channels or other stations. Si Manny Pangilinan po. Sino may-ari ng Inquirer? Ang mga preto po nakasal sa isang anak ni Bejo Romualdez. And I can go on and on and on and on. Kung hindi man nila hawak, nabibili nila. Kung hindi man nila nabibili, napapasakan nila ng mga advertising. Kaya, hawak nila. So this is just the start. When I mentioned dictatorship kanina, I also mentioned the violation of our human rights, our freedom of expression, our freedom of the press, our freedom to broadcast and express our sentiments. Yan, bago ho magkaroon ng konstitusyon, meron tao muna. Bakit? Sinong maglilimbag ng konstitusyon kung wala ang taong bayan? Ang sabi ho ng isang American scholar, the Constitution was precisely institutionalized to protect the people from its government. Ngayon ho, ultimong konstitusyon, hindi na binibigyan pansin. Puro ho pangungurakot, puro ho pang mamanipula, batas, minamanipula, karapatan, minamanipula, budget, minamanipula. Aba, ay malapit na ho na pati pati ho yung mga ginagawa natin sa sarili nating bahay. Pakikialaman na rin . Dahil ho, ang ekonomiya na dapat nilang pakialaman, hindi naman nila pinakikialaman. Yung kabuhayan ng taong bayan, pinababayaan naman nila. So ano ho tawag dyan? Predatory government. Wala hong, Admar, walang iiwanan ito ni singkunduling ni isang karapatan sa taong bayan at yan ay nakita na natin sa ama ni Bongbong Marcos Jr. Opo. Kaya wala tayong masyadong umasa at magbigay ng pag-asa kung hindi tayo kikilos, walang mangyayari sa atin. Pare-pareho tayong pupulutin sa pansitan. Opo. Kaado, nakita niyo po ba na ang tila playbook na ito dito sa ating bansa ay kapareho o posibleng hinugot sa playbook din doon sa Estados Unidos, yung nakaraan na administrasyon, kasi Trump administration na ito . Kasi kung mapapansin mo, doon sa kanyang speech din, dito sa nakalipas, nitong bago lang, ngayong araw na ito, sa kanyang inaugurasyon,
binigyang diin niya yung paglalagda ng isang executive order. Sabi niya dito, and I quote, "Immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents." So, ibig sabihin, ito yung gustong baguhin ni Trump na nangyayari nga dito sa nakalipas na administrasyon sa Amerika, which is kahalintulad dito po sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, Kado. Well, I can understand President Trump, and with all due respects, ginagawa niya yan for many reasons. And perhaps the first reason is naging biktima siya. Can you imagine a president of the United States being victimized by these people? Sino ba itong mga taong ito? Ito, Admar, yung mga tinatawag sa American politics na neo-conservatives. Nagsimula ito nung panahon ni Reagan, kay George Shultz, at saka kay Wolfowitz. Ito yung talagang predatory, ang pamamalakad. No man standing ang iiwanan. At ang malungkot dito, the neo-conservatives are both in the Republican and the Democratic Party. So, I hope President Trump will be steadfast in his conviction about these rights and freedoms. Because hindi siya titigilan yan. At itong mga neo-conservatives ay kakuntsaba ng military-industrial complex which we call the deep state. Yung mga taong nagkakalakal ng gera sa buong mundo at ang kanilang negosyo ay armas. Malaki ang hinaharap ni President Trump sa larangan na yan. Kailangan tapusin niya ang gera sa Ukraine na Amerika nagsimula. Kailangan tapusin niya ang gera sa Palestina na Amerika nagsimula. Kailangan tapusin niya ang kaguluhan dito sa South China Sea na Amerika ang nagsimula. Akala mo ba, yung kaliit-liit at kawalang insignificant na yung ating Pangulo, kung titignan mo, hindi mo i-respeto eh. Bakit yan nandiyan pa? The force and the power behind Bongbong Marcos is the U.S. military in conspiracy with the pro-American wing in our military. At wala silang gagawin kung hindi gugulgurin nila ng gugulgurin yung issue niyan hanggat kayo mga taong bayan ay maniwala. Saan sila nagsimula? Nagsimula sila sa South China Sea. Pati ba naman Bambang Tarlac, makakakita sila ng Chinese spy? And recently, mayroon silang inaresto at pinaprop up ngayon na Chinese spy. Saan pupunta itong usapin na ito? Kaya, alam mo, malayo pa tayo eh. Si Trump, in-inaugurate na kahapon. Pero ang foreign policy ni Trump, pag hindi niya binago ang foreign policy ni Biden, ay, palagay ko magkakaroon ng second Filipino-American War dito sa atin. Dahil tayo ay ginagawang pain ng Estados Unidos sa gerang hindi naman of our own making. So, I wish President Trump all the best. And I hope one of the things that he realizes is that Ferdinand Marcos Jr. must be removed from our midst dahil nakaapak siya sa preno ng economic development ng Pilipinas dahil sa pagsisilbi niya sa US military. Yan ang problema natin ngayon. Diretsahan na tayo. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Akala nyo ba? Si Marcos ang nagpapatakbo ng bansang Pilipinas? Bakit tayo tinitiis? Hindi ba siya Pilipino? Hindi ba siya nagdusa rin kahit papano? Bakit niya pinababayaan? Wala na.
63% of our people think they are poor. Nag-increase ho yan ng 4%. Ha? From third quarter last year to fourth quarter from 59 to 63. So how low are we going to go with this? Ha? Lame duck president? Ha? Yan ho. Hindi lamang natatanggal sa pwesto, ha? Dahil pinaprop up siya ng isang foreign power na labag sa ating konstitusyon on independent foreign policy, labag sa mga tratado na pinirmahan natin sa ASEAN on neutrality and non-nuclear proliferation. Kaya ito ho, puro paglabag sa batas. Puro paglabas sa batas. Hindi ho ba nung Iglesia ni Cristo Rally may binasa sa mabuting salita sa Biblia? O, ano sabi nung speaker? Saan nanggagaling ang lahat ng kadiliman? Saan nanggagaling ang lahat ng transgression? Saan nanggagaling ang lahat ng pagkakawatak at pagkagulo-gulo, katiwalian, korupsyon? Saan nanggagaling ang useless disputations? Walang katapusan debate ng mga abogado, pati 100-year-old lawyer na dapat na mag-retire na si Enrile ay nakikisaw-saw pa. Wala namang matinong sinabi. O, saan ang gagaling lahat yan? O, hindi ba sinabi? Sa Diablo. O kayo, sasali ba kayo sa Diablo? Ako hindi, Adman. Opo, at isa din sa binigyang diin ni US President Trump ay gusto niyang maging peacemaker and unifier. Sabi niya dito, I want to be a peacemaker and a unifier. Nakikita mo rin ba na maghihinto na ito? Kasi sabi niya dito, we will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end. And perhaps most importantly, the wars we never get into. Kasi nakikita na ni President Trump ang handwriting on the wall. Ang US economy can no longer survive without the Chinese economy. Bakit ko nasabi yan? Alam nyo, there was a time na ang utang ng Amerika ay binili ng China in terms of treasury bills. It amounted to 1.3 trillion pesos. US dollars, I'm sorry. To 1.3 trillion dollars. Nung mag-trade war si Trump, nakita niya na wala pala siyang ibabatbat sa mga Chino. Bakit? All China did was sell 500 billion of that 1.3 foreign debt ng Amerika na binili ng China, sinagot ng China. So bumabayan sa 800 billion na lamang. Pag hindi pa nagtino si Trump this time, baka magbenta na naman ang China ng another 500. So palubog na ng palubog, mawawala na ng say ng halaga ng value ang dulyan. So he could no longer risk. Opo. And Kaado, huli na lang kasi mismo na galing dito kay US President Donald Trump at naibulgar na rin ito sa mga pagdinig din dyan sa Estados Unidos, lalo na yung confirmation sa bagong Attorney General ng Department of Justice sa Estados Unidos, yung pag-weaponize na dyan sa Justice Department at FBI laban dito sa mga people of faith, yung mga simbahan at mga pro-life groups, lalo na nitong Biden administration, kung saan kung pagbabatayan mo, kahalintulad po sa nangyari dito sa KOJC
no? At meron pa silang memo doon sa FBI na talagang meron silang mga espiya na itatanim nga dito sa mga para mapasok itong mga simbahan. Kagaya din po na nangyari dito sa KOJC at naging karumal-dumal po ang mga human rights abuses na nangyari at nabanggit nga ni US President Donald Trump na tatapusin na niya ito. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Department of Justice or Justice Department and our government will end. Ito po yung tila nangyayari din ngayon dito sa Pilipinas po. Kaado, anong masasabi mo rito? Actually, yung sinasabi kong mga neo-conservatives na yan, hindi naman tumigil eh. Kung mapapansin ninyo, ang paggugurgur ng mga karapatan natin ay nagsimula pa noong panahon ni Noynoy Aquino. Noong ang mga nanunungkulan ay puro dilawan. At ang naging koneksyon dyan ay ang masasabi ko, no, walang kaimik-imik. Yung koneksyon ng Noynoy Aquino government sa Marcos government, yung pangalan na Araneta. Yan bantayan nating mabuti yan. Dahil magkakadugtong ang bitukan yan. No? At ang sabi ko nga, inihalin tulad ko yan sa isang tapeworm. Ang tapeworm po ay isang parasitiko na parang isang mahabang linya ng tapes. At pagka hindi napuksa ang lahat ng tapes na yan, maiwan lang dyan ang isa, ay magre-regenerate uli yan sa isang jablo. At nakikita natin ngayon, dahil sa kakulangan din ng strategic thinking, no? At babalik ako, hindi naman lahat doon sa Duterte administration ating pinapanigan eh. Meron din po tayong mga constructive criticism against the Duterte administration. And one of them is the lack of strategic thinking. Wala kasi ho tayong think-tanking dito sa Pilipinas eh. We draw our politics from patronage. We draw our politics from the hips. We draw our conclusions from the advice of the people who are around the powers that be. Wala ho tayong tinatawag, hindi katulad sa Amerika, na Congressional Research Survey. Na ang mismong Kongreso po ay merong isang in-house think tank na gumagawa ng mga prognosis. Hindi lamang analysis, kung hindi prognosis, pagtingin sa hinaharap kung saan papunta ang mga ginagawa ngayon. Hindi po eh. In fact, hindi ba? Sasantingin ko ng kaunti ang ating Vice President. Sino ba ang nagbigay dito kay BBM ng pag-asa na maging presidential candidate? Well, we can say this was an accidental politics. Some are saying na yung purging of the Filipino morality under Noynoy Aquino is not yet enough, and therefore we should undergo more purging, more sacrifices to realize that in order to get what we really deserve, which is yung sinasabi lang ni Presidente Duterte dati, the convenience in our way of life ay ma-achieve natin, ay para buwagin na natin ang sistema ng politika na meron tayo ngayon. Dahil pabalik-balik lang tayo dyan. The neo-conservatives are well-funded through the Center for Strategic and International Studies na may ahente po rito sa loob ng ating society, which is the Strat-based Albert de Rosario Institute. Alam niyo ba mga kabansa? Nandun na sila. Nauuna na sila kay Trump. May pinasok na itong CSIS na ito at itong Albert de Rosario Institute na ito. If I may just update you and sidetrack a bit.
para buhayin yung Forum Energy na exploration ng Amerikano at mga Britanya dyan sa langis sa Reed Bank. Dito sa inauguration ni Trump, mayroon na silang ipinasok ang apelyido, Pizarro, isang lawyer. So nandyan na ho sila, nauuna na sila. Maganda ang alituntunin ni Trump. Maganda ang kanyang mga sinasabi. No? Pero napasok na siya ng mga neoconservatives, mga kabansa. Napasok na siya. At sina Loida Nicolas, sina Rodel Rodis, sina Eric Porber, La Chica, yan ang mga neoconservative arm sa Filipino-Americans ay nagpaimbita na ho sa Trump inauguration. In other words, tumulay na sila kay Trump mula kay Biden. Kaya kailangan bantayan natin ang mga taong ito. Dahil kung hindi, wala yang nangyari sa atin in the past few months na kung saan ay nagiging institusyon na ang pang-aapi, panggugurgur sa mga taong naglalakas loob na ilabas ang katotohanan sa ating lipunan. Yes po. Kaya maging maagap tayo. Let us be vigilant because the devil, yung diablo po, nauna na. Nauna na doon sa Trump inaugural. So, I have all the hopes and prayer for blessings for President Trump. At saka at the end of the day, I hope mamayani yung kanyang friendship with the Dutertes para once and for all makasama natin ang Amerikano sa tamang pamamaraan, sa pagligtas, sa karapatan, at sa kabuhayan at hinaharap ng sambayan ng Pilipino. Kaado, si Jade po to. Huli na lang, a very quick answer lang po. Nagsalita rin at nagdeklara din po si President Trump ng national emergency sa kanilang US southern border. At sinabi nga niya na I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Ibig bang sabihin ito, nangangahulugan ba ito, Kaado, na ipupull out na yung mga Amerikanong sundalo na nakadeploy, lalo na dito sa bansa, yung mga EDCA, wala nang EDCA sa pamumuno ni President Trump? Alam niyo, maingat si President Trump sa mga issue ng moralidad. Parang napansin ko, karamihan ng mga ina-appoint niya, mga Kristiyano. No? Parang alam niya that there is a spiritual battle. Hindi lang niya masabi. Pero I see that in his actions. Pangalawa, dito sa mga ina-appoint niya, katulad ni Senator Rubio, former Senator Rubio, medyo maandap sa China. So meron din pagbabalansing ginagawa ang Trump administration. But this, ang kanyang mga major and substantial policy announcements should guide this. Pero titimplahin niya yan sa kanyang cabinet. No? Marami rin hindi pa nakakaintindi dahil bago pa lang sila papasok sa executive arm and of the cabinet of Trump. No? Pero as we go along, makikita natin na nagbabalanse rin yan. Kasi ganyan naman talaga ang governance. Ang bantayan natin ay pag naging masyadong right-wing yung kilos ni President Trump, which I doubt because he is a businessman and he will always decide on the matter of yung whole government approach. But huwag tayo magtiwala. Ako hindi ako nagtitiwala sa Amerikano But let us just hope against hope and let's even pray. In fact, sabi ko, hindi niya nakakalimutan ang kanyang friendship with Xi Jinping. Sana naman ay hindi niya makalimutan ang kanyang friendship
with Rodrigo Duterte. Opo. Kaado, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo at mabuhay